Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Matapos ang 2 linggo, sa wakas ay matutuloy na rin ang plano ng 27 years old na si Jack. Mismong ang girlfriend niyang si Rosemar na kasi ang nag-aya na pumunta sa kanilang probinsya. Nakatira ang dalaga sa isang isla baryo sa Calabarzon at sinasabing tumatanggap lang ng bisita tuwing kapistahan. At bilang pagdiriwang na rin sa ikauna nilang anibersaryo bilang mag-boyfriend-girlfriend, nagpresenta na mismo ang babae na magtungo sa kanilang lugar. Habang kausap ang college best friend na si Koji-san sa kabilang linya, ay ramdam ang tuwa at saya kay Jack. Wait, Jack, make sure lang na pumayag talaga ang girlfriend mo, ha? Linawin mong mabuti sa kanya. Excited pa naman ako at ayaw kong ma-disappoint sa huli. Sure na sure, mate. Promise. Kakakausap ko lang talaga sa kanya bago kita tinawagan. Siya mismo nagsabi sa akin. Parang himala yan, ha? Simula nang maging kayo, halos buwan-buwan mo siyang inaaya na umuwi ng probinsya nila. Hindi naman siya pumapayag noon. Pero ngayon, parang binigla niya tayo, ha? Ito naman parang pinagdududahan pa si Rosemar. Baliw! Hindi lang ako makapaniwala pero ang totoo, mate, excited talaga ako, promise. Di goods. Kanina rin pala, in-explain niya sa akin na sa tuwing fiesta lang pala tumatanggap ng bisita sa Isla Barrio nila. Dahil malapit na yung fiesta kaya siya na mismo nag-invite. Ayos yung isla nila, masyado namang exclusive. Ganun talaga. Kanya-kanyang polisiya yan . O siya, mag-usap na lang tayo mamaya . Dadaan ako sa inyo para magpatulong sa iyo sa pag-surprise sa kanya sa first year anniversary namin . Oh, wait. Sa akin pa talaga nagpatulong. Kaya pala ako sinama para maging chaperone yung dalawa. Loko-loko, bakasyon natin yon at nagkataon lang na anniversary din namin ni Rosemar. Sumuporta ka na lang, mate. Don't worry, kapag umuwi na dito sa pinasikagaya ko, kami naman ni Rosemar ang susuporta sa inyo. Diyos, nambola ka pa. O sige na, at may tinatapos pa akong project. Okay, sige, salamat . Mate, see you the soonest. Pagka-drop call, ay nagpatuloy na rin si Jack sa tinatapos niyang gawain sa laptop. Nagtatrabaho ang binata bilang virtual assistant kaya naman maluwag ang kanyang schedule. Kahit sa ang dako ng Pilipinas basta may signal ay nakakapagtrabaho siya. Nagpabisyo siya ng leave of absence sa kliyente na sinang-ayunan naman kaagad. Ilang saglit pa ang lumipas pagkatapos ng marami pang usapan at gawain ay nagpahinga na nga si Jack. Pagsapit ng hapon ay sinundo na niya muna ang girlfriend mula sa workplace noon at saka sila nagapunan sa labas. Napag-usapan na rin nila ang tungkol sa nalalapit na bakasyon at ipinaalam niya na kasama nga si Koji-san. Ayos lang naman di ba, love? Kung kasama si Koji-san? Oo naman. Mas marami nga, mas masaya . Sigurado mag-i-enjoy kayo ron lalo na yung si Koji-san. Marami rin kayang dayo ron kapag fiesta kasi nga yun lang ang pagkakataon na inaalaw nila na bumisita sa Isla Barrio ang ibang mga tagalabas na tao. Ang gara ng Isla Barrio nyo no? Bakit nga ba tuwing fiesta lang kayo nagpapapasok doon? Kasi harvest time din yon ng mga taga ron sa amin. Ha? Harvest time? Basta, malalaman mo rin kapag nandun na kayo ni Koji-san. Siguradong hindi niyo makakalimutan na magiging bakasyon niyo ron. Wow, mas lalo tuloy ako na-excite . Ako rin, love. Excited na ako sa mangyayari. Pagkatapos nilang magapunan ay inihatid na nga ni Jack ang girlfriend sa apartment na tinutuluyan nito. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang pinakahihintay nila, ang masayang bakasyon sa taon na yon. Ito kasi ang unang pagkakataon na gumala si Jack na may kasamang girlfriend kaya excited talaga siya at ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga nakalipas na taon. 1 taon na sila ni Rosemar sa susunod na araw pero sa loob ng mga taon yun na makakilala sila at madalas na magkasama ay nahihiwagaan pa rin ang binata sa kanyang girlfriend.
May mga kasanayan kasi ang dalaga na hindi akalain ni Jack na gagawin ng isang bayumi at magandang babae na halos lumaki na sa syudad. 12 years old pa lang daw ay nasa Maynila na si Rosemar at mag-isang naninirahan sa apartment. Paminsan-minsan lang siyang dinadalaw ng nanay Rose pati tatay Mario niya. At sa isang taon, tuwing fiesta nga lang daw siya nauwi para rin sa tinatawag na harvest ng mga taga-Isla Barrio. Pasado 12:00 ng tanghali, pagkatapos nilang mamili ng mga dadalhing pagkain, ay dumaan na nga rin sila sa bahay ng Lolo Charcolino ni Jack. Ito rin ang unang beses ni na Rosemary at Koji-san na makakapunta sa lugar na yon kaya medyo na-weirduhan sila sa kapaligiran. Napakalayo na kasi sa kabiasnan ng nasabing lugar. Naabutan nila matandang Ginoo na nagpapausok sa labas ng bahay sa katanghaliang tapat. At pagbaba ng 3 sa sasakyan, ay magkakasabay silang napatingin sa kinaroroonan ng matandang Ginoo habang nakatakip ang mga ilong. Pano'y papunta sa direksyon nila ang mabahong usok na kaamoy ng nasusunog na goma. Napaububo si Koji-san bago pabulong na kinausap ang matalik na kaibigan. Samantalang si Rosemar ay kumapit na lang ng maigpit sa kanyang boyfriend dahil tila nag-iba ang kanyang pakiramdam sa nasabing lugar. Ang weird naman ng lolo mo, pre. Nagsisiga siya sa katanghaliang tapat. Alam mo, mate, pabuti na lang talaga malayo sa kabiasnan tong bahay niya. Dahil kung hindi, malamang marami nang nagre-reklamo dyan. Ang baw-baw pa ng sinusunog niya. Goma ba yun? O gulong ng sasakyan? Ganyan talaga ang lolo ko Pagpasensyaan niyo na. May magagawa pa ba kami? Bakit tahimik ka dyan, Rosemar? Love, ayos ka lang ba, ha? Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sa biyahe siguro, love. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapagbiyahe ng malayo Ganun ba? Mabuti pa siguro uminom ka muna ng gamot. Maya-maya na siguro pagkatapos kumain. Ay, oo nga pala. Speaking of pagkain, naiwan natin sa kotse yun. Pwede bang pakikuha na muna, mate? Bumalik nga sa kotse si Koji-san at kinuha mula sa passenger seat ang mga pinamili nilang for-to-go na foods. Pagkatapos ay patakbo siyang sumunod sa mga kaibigan habang nakatakip pa rin ang ilong. Eksaktong doon na lumapit si Lolo Charcolino sa kanila habang tila minumukhaan sila isa-isa. Lo, good afternoon po. Si Jack po ako, apo nyo. At ito naman po yung college best friend kong si Koji-san at ang girlfriend ko naman po si Rosemar. Good afternoon po, Lolo. Hindi naman umimik si Rosemar dahil tila hindi talaga siya mapalagay sa lugar na yon. Pagkatapos magkasunurang magmano ng 3 ay nginitian nila si Lolo Charcolino na nakabandana pa ng puting bimpo sa noo. Napansin nga ng matandang Ginoo ang kakaibang ikinikilos ng dalaga pero hindi niya yon masyadong ipinahalata sa 2 binata. Bagkus ay sinuklian niya ang magandang pagtanggap sa 3 bisita. Kawa kayo ng Diyos, Jack at Koji-san. At ano nga pangalan mo, Indeng? Rosemar lang ang sakalam. Ayos ka lang ba, Indeng? May masakit ba sa'yo? Pasensya na po kayo, Lo. Masama po ang pakiramdam niya dahil sa long drive namin. Ay, ganun ba? O siya, sige. Doon muna kayo sa loob dahil mausok dito. Susunod na lang ako sa inyo ron at papatayin ko lang muna ang siga. Tumango lang ang 3 at sumunod na nga sa sinabi ng matandang lalaki. Inalalaya naman ni Jack ang kanyang girlfriend na hindi pa rin maganda ang pakiramdam. Habang si Lolo Charcolino naman ay pasimple lang na nagmamasid sa dalaga. Naglakad nga sila papasok sa loob ng simpleng bahay ng lolo ni Jack. Sa sala pa lang ay tumambad na sa kanilang paningin ng iba't ibang laki at klase ng mga bote at garapon sa istante. Ang ilan ay may lamang mga ugat-ugat, halaman, langis at kung ano-ano pang ginagamit ng matandang Ginoo sa kung ano-anong bagay. Marami kasing kaalaman si Lolo Charcolino patungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay.
Kaya naman puno ng mga weirdong bagay ang loob ng kanyang bahay. Pagkupo nila sa lumang wooden sofa na nagpatuloy sa paglilibot ng tingin ni Koji-san dahil ngayon lang napadbad sa lugar na to kaya hindi maiwasang mamangha ng binatang singkit. Subalit sa kabilang banda naman, si Rosemar ay hindi pa rin maganda ang pakiramdam na mas lalo lang bumigat pagkapasok niya roon. Punong-puno kasi ng presensya ang bahay ni Lolo Charculino, kahit pa simple lang to at hindi kalakihan. You know what, mate? Grabe yung vibe sa loob ng bahay ng lolo mo, no? Ang magical ng pakiramdam. Tapos, tingin ko dyan sa mga boted garapon mga magic potion. Parang enchanted na ang creepy. Gets mo ba? Hindi na halos natapos ng binatang singkit ang pagsasalita sapagkat napansin nila si Rosemar na namumutla. Nag-aalala nilang nilapitan ng dalaga hanggang sa bigla na nga lang yung tumayo at nagtungo sa bintana. Saka sumuka ng sumuka. Love, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa kanya, mate? Hindi ko alam eh. Mabuti na lang ay pumasok agad si Lolo Charculino at lumapit sa kanila. Kinuha nga ng matandang lalaki ang isang langis na nasa istante at saka yun ipinahid sa kanyang mga palad hanggang sa uminit. Pagkadaka ay sa kanya ipinuna sa tiyan ng dalaga hanggang sa bumuti ang lagay nun. Sa isang iglap, ang namumutlang mukha ni Rosemar ay bumalik sa dati. Kung kanina ay tila pinagpapawisan siya ng malamig at nanghihina, ngayon ay biglang nanumbalik ang kanyang sigla. Dahil doon ay nagulat ang magkaibigan lalo na si Koji-san na manghang-mangha sa nasaksihan. Ano pong ginawa niyo, Lo? Kaya nga po, Lo. Ano pong ginawa niyo at bumuti kagad ang pakiramdam ni Rosemar? Inatake siya ng kabuhi sa tiyan. Ano po yung kabuhi sa tiyan? Ito yung pinaghalo-halong pakiramdam ng pagduduwal, pagkahilo at pagsakit ng tiyan. Halika, Jack. Sumunod ka sa akin sa kusina para ipainom sa girlfriend mo yung kilbati na ititimpla ko. Mabisang panlaban ng katas ng dahon ng hilba sa kabuhi sa tiyan. Sige po, Lo. Pagdating nila sa kusina ay merong iniabot si Lolo Charculino na pulang kwintas na may nakapendant na maliit na pahabang garapon. Sa loob ng nasabing pahabang garapon ay merong puting likido. Lo, ano po ito? Isuot mo lang yan at itago. Sa oras na kumuluyan na tuminit, tumakbo ka na at magtago sa pinakaligtas na lugar. Wag na wag mong tatanggalin sa leeg mo ang bagay na yan kahit natutulog ka. Hindi na umimik ang binatang tisoy. Pinagmasdan na lang niya ang matandang lalaki habang nagtitimpla ng hilbati. May ilan pa tong mga ikinuwento sa kanya hanggang sa maya-maya pa. Nang mapainom na ng hilba si Rosemar, ay mas lalong bumuti ang pakiramdam ng dalaga. Pagkalaon ay lumapit sa kanila si Lolo Charculino at naupo rin sa lumang wooden sofa na nasa tabi ng kanyang apo. Ano bang sadya niyo at napadalaw kayo dito ng ganitong oras? Wala ba kayo mga trabaho ngayon at saka ang dami mong dala, Jack? Ano-ano ba yung mga yan? Pananghalian po natin, Lo. Anong gagawin ko riyan? Lolo Charculino, ito pong maliit na paper bag na dala namin, pananghalian po natin. Tapos, yan naman pong malaking eco bag, grocery po yan para sa inyo sa loob ng 1 linggo. Sabi kasi ni Jack, bumili raw kami ng pasalubong para sa inyo. Ay, salamat sa pasalubong. Pero hindi naman ako mahilig sa mga karne-karne na yan. At saka marami akong pananim na kamote dyan sa likuran, no? May mga gulay-gulay din ako at mga pangtsaa. Mas komportable ako sa gayon. Kaya mabuti pa dalhin nyo na lang yan sa pupuntahan ninyo. Lolo, mga gulay-gulay din naman po yan kaya tanggapin nyo na. Nakakaya naman po sa best friend at girlfriend ko na nag-effort pa para bumili niyan para sa inyo. Ay, ganun ba? Ay siya, sige. Tatanggapin ko yan.
para hindi naman nakakaya sa inyo. Salamat na lang at nag-abala pa kayo. Naku, walang anuman po, Lolo Charculino. Nang magkaintindihan na ay inihatag na nga nila sa lamisita ang mga pinamiling pagkain para sa pananghalian. Sabay-sabay silang kumain hanggang sa mabusog maliban lang kay Rosmar na medyo wala pa ring gana. Hindi man ipinahahalata na matandang Ginoo ay inoobserba niya ang kilos ng dalaga dahil ramdam niya na merong kakaiba rito. Nagtagal pa sina Jack, Koji-san at Rosmar roon ng ilang oras para makapagpahinga sapagkat napakaganda talaga ng lugar ni Lolo Charculino. At habang nagpapahinga sila sa duyan na nasa ilalim ng matayog na puno ng akasyang nasa likod ng bakuran, ay biglang sumilip ang matandang Ginoo sa bintana bago lumapit sa tatlo. Hindi ko pala natanong kung saan kayo pupunta pa. Buti pa kayo pabaka-bakasyon na lang. Celebration po kasi ng first anniversary namin ni Rosmar, Lo. Pupunta po kami sa probinsya nila. Ay, ganun ba? Pwede bang sumunod ka sa akin saglit, ha? Sige po, Lo. Sumunod nga kaagad sa loob ng bahay ang binatang Tisoy, habang sina Koji-san at Rosmar naman ay naiwan sa ilalim ng punong akasya. Pagpasok sa loob ng bahay, ay dumiretso ang binata sa silid ng kanyang lolo. Naabutan niya roon ang matandang lalaki na nagsisindi ng kandila sa tapat ng lamisitang may maliit na plangganang may laman namang tubig. Ano po yan, Lo? Shh! Huwag kang maingay. Pagkasaway na matandang Ginoo, ay nanahimik na muna si Jack at naupo sa bangkitong nasa gilid. Hinayaan niya lang matapos si Lolo Charculino sa pagsisindi ng kandila na kaagad siyang binalingan. Saang probinsya ba kayo pupunta, ha? Hindi ko pa eksakto alam yung lugar eh. Kung gusto niyo po, itatanong ko kay Rosmar. Kasi probinsya po kasi nila yon. Ay, hindi na bale. Lumapit ka rito at pagmasdan mo tong gagawin ko. Bakit po ba, Lo? Ano po bang problema, ha? Pinag-iingat lang kita. Mahirap na po at baka kung mapano pa kayo. Alam mo naman ang karamihan sa probinsya rito sa atin sa Pilipinas, punong-puno ng kahiwagaan. At kapag hindi ka mapag-obserba sa paligid, kung minsan nagdadala to sa panganib o kapamakan. Kumpiyansa naman po ako na ligtas dun sa lugar nila, Rosmar. Safe na safe po ron. Mas safe pa sa safeguard. Ay, huwag mong gawin biro ang lahat, Apo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, mas maigi na ang maging maingat sa paligid mo. Dahil hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. May mga kasamaang nagtatago sa anyo ng pagiging mabuti at kapag nasilo ka na, bago mo mapagtanto ang mga bagay-bagay ay huli na ang lahat dahil nahulog ka na sa patibong. Lo, ang lalim naman nun. Para saan po ba to? Tapos na pala. Tingnan mo. Sabay nilang pinagmasdan ang imaheng nabuo sa tubig na nasa maliit na planggana matapos ipatak doon ng matandang lalaki ang kandila. At gano'n na nga lang ang gulat ni Jack nang makita na mula sa patak ng kandila ay may nabuong imahe na parang isang sirena. Ano po yan? Sirena po ba yan? Isang magindara ang nakikita ko. Magindara? Ano po yun? Isa silang uri ng aswang sa tubig. Ang kalimitan sa mga magindara ay tinatawag din na magagandang aswang ng katubigan. Ang kanilang mukha at katawan ay gaya sa kaakit-akit na dilag. Samantalang ang kanyang katawan sa bewang pababa ay gaya ng sa buntot ng isda. Madalas silang nang-aakit ng mga kalalakihan gamit ang kanilang alindog at magandang tinig. Bukod doon,
ay pinaniniwalaan ng mga magindara ay kumakain lamang ng mga lalaking may karanasan na sa pakikipagtalik dahil nalalason sila sa mga dugo ng berhen o ng mga musmus na lalaki. Safe pala si Koji-san sa mga yon kung ganun. Sinabi ng huwag mong gawing biro ang lahat, Apo. Ay, pasensya na po, Lo. Hindi ko lang talaga maiwasan ng matawa. Kasi naman, may aswang dagat po pala. Hindi po ba Serena lang ang tawag sa mga yan? At saka, totoo po ba sila? Sa tingin mo, Apo, magtatagal ba ako sa pag-aaral ng mga ganitong bagay kung hindi ito totoo? Nasabi yun ng matandang Ginoo dahil alam ni Jack ang dating katayuan ng kanyang lolo noon. Sikat na propesor ng batas noon si Lolo Charcolino sa isang kilalang universidad sa bansa. At dahil sa matindi niyang paniniwala sa mga bagay na hindi pangkaraniwan na meron namang batayan at ebidensya, ay tinalikuran niya ang propesyong yon. Basta ang payo ko lang sa iyo ay mag-iingat kayo sa lugar na yon. Lumayo ka sa mga katubigan katulad ng dagat o ilog. Totoo ang aswang at totoo ang magindara. Kaya huwag mo silang gawing biro, Apo. Si Lolo talaga. Huwag mo naman po akong takutin kaagad. Hindi pa nga po kami nakakaalis eh. Hindi kita tinatakot, Jack. Kaya nga kita binigyan ng kwintas kanina. Makakatulong yan sa iyo, Apo, at sa mga kasama mo. Pero huwag kang basta-basta magtitiwala kahit na kanino, lalo na kapag nandun na kayo sa pupuntahan ninyo. Hindi na umimik si Jack dahil sa mga sinabing yun ng kanyang lolo. Napaisip na lang siya at napahawak sa kwintas na ibinigay sa kanya kanina. Maya-maya pa ay nagbigay pa nga si Lolo Charcolino ng isa pang kwintas na ipinagtakanan ng binata. Nang humingi pa siya ng isa pa ay hindi na nagbigay ang matandang lalaki at sinabi no na 2 lang ang kakailanganin nila. Mabisang-mabisa yan dahil pinagdasal namin yan sa bundok ng Banahaw noong Semana Santa. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, lagi mong isusuot at huwag na huwag iwawala. Mag-iingat kayo at bantayan ng isa't isa para makauwi kayo nagligtas dito. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Pero huwag mong kalilimutan na po na ang pinakamabisa pa rin na sandata laban sa alagad ng kadiliman ay ang pananampalataya at pananalig mo sa Diyos Ama. Pagkatapos ng pag-uusap nilang maglolo ay lumabas na nga sila ng silid. Bumalik si Jack sa duyan kung saan pareho nang nakaidlip ang mga kasama niya. Samantalang pinagmasdan ulit ni Lolo Charcolino ang girlfriend ni Jack sapagkat alam niyang may itinatagong sikreto ang magandang babae. Posible nga kaya na may kakayahan ng isang magindara na magkaroon ng sarili nitong mga paa? Kung totoo yun, mukhang napaka-interesante malaman kung anong klase ng kapangyarihan ang ginagamit nila. Lo, may sinasabi po ba kayo? Ay, wala naman na po. Sige na at magpahinga na muna kayo dyan. Makalipas pa ang ilang saglit. Pagkatapos magpahinga ay nagpaalam na nga silang tatlo kay Lolo Charcolino. Habang nagbabiyahe sila pabalik sa syudad, ay hindi pa rin malis-alis sa isip ni Jack ang tungkol sa mga sinabi sa kanya ng kanyang lolo kanina. Nagpaulit-ulit itong tumatakbo sa isip niya, kaya habang nagkukwento si Koji-san ng kung ano-ano ay hindi niya na rin naiintindihan masyado. Marami kasing nakakatuwang bagay ang tumatakbo sa isipan niya. Pasado 4:00 ng hapon, dinaanan din muna nilang isa pang kaibigan na si Himalayan na kaibigan din nila noong kolehiyo. Maganda si Himalayan pero pusong lalaki to. Bukod doon ay mas babaero pa to kay Jack at Koji-san. Maya-maya pa, nang nasa tapat na sila ng bahay ni Himalayan ay naaninag kagad nilang tatlo ang dalagang boyish na nakatayo sa tapat ng gate tanga ng traveling bag nito.
Pagka-park ng sasakyan ay kaagad din silang pumasok sa loob ng bahay ng kaibigan at doon nag-usap-usap para sa pagbabiyahe nila bukas. Nagkanya-kanyang paghahanda muna ang magkakaibigan at pagkalaon ay excited nilang pinag-usapan ang lugar na pupuntahan. Rosmar, bigyan mo naman kami ng hint dun sa probinsya nyo. Na-excite na kasi talaga ako eh. Marami bang babae ron? Yung mga naka-bathing suit? Love, ano ba tong kaibigan mo? Bakit ganyan yan? Di ba may girlfriend ka sa Japan, Koji-san? Ba't ka ba naghahanap pa ng mga naka-bathing suit doon? Naku, hindi naman niya malalaman yun eh. At saka, tinatanong ko lang naman sa'yo. May masama ba ron? Ay naku love, hayaan mo na yan. Isusumbong ko yan kay kagaya ko kapag nagpakaloko-loko yan dun. Uy, grabe naman mate. Parang di naman tayo mag-best friend yan. Naku, bahala ka sa buhay mo. Wait sa'yo, Lods. Ay, siya nga pala, Ima. Hindi talaga sasama yung girlfriend mo si Glycerin? Matapos may paliwanag ni Himalayan kung bakit hindi makakasama ang kanyang girlfriend ay nagbalik sila sa usapan patungkol sa baryong pupuntahan. Pinilit nga ng pinilit ni Koji-san si Rosmar hanggang sa magbigayo ng kaunting impormasyon upang meron silang ideya kahit na papano. Maliit lang yung baryo namin at pangingisda ang pangunahing pinakakakitaan doon. Kung may taniman man, kakaunti lang din. 1 o hanggang 4 na pamilya lang ang meron. Maganda ang dagat, malinaw at napakahiwaga. Siguradong magugustuhan nyo ron. At siguradong hindi na kayo makakabalik sa Maynila kapag nagpunta kayo ron. Ha? Hindi na makakabalik sa Maynila? Ang ibig kong sabihin kumbaga parang hindi mo nagugusto yung magbalik pa sa Maynila. Akala ko di na makakabalik sa Maynila eh. Parang ang creepy naman kapag ganun. Parang doon na kami mamamatay. Uy, pasaway ka talaga mate. Yun ang pagkakaintindi ko eh. At saka kung parang di namin gugusto yung bumalik sa Maynila kapag nakatungtong doon. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Biruin mo sasabihin hindi na namin gugustuhin bumalik sa Maynila kapag nakatungtong doon. Bakit ikaw naman? Palagi kang nandito. Bakit hindi mo pinili magstay doon, Rosmar? Isa pang tanong. Bakit nga ba tuwing fiesta lang sila pumapayag na magkaroon ng bisita? At saka, anong klaseng fiesta ba yung ginaganap doon? Uy, mate. Grabe ka naman kung magtanong. Para kang nag-i-interview sa immigration yan eh. Hindi pa nga nasasagot ni Rosmar yung una mong tanong, may pangalawang tanong ka na kaagad. Ganun talaga mate. Kasi pista yun ng pasasalamat sa dagat dahil sa biyayang binibigay niya sa mga taga-baryo. Bukod doon, may tinatawag din na pag-aani na nangyayari mismo tuwing gabi ng kapistahan. Mukhang exciting talaga yun ah. Oo mate, sabi nga ni Rosmar, siguradong hindi natin malilimutan yon. Di ba, love? Oo, love. Siguradong hindi niya makakalimutan ang pista ron at pag-aani. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan hanggang sa magkayayaan na silang matulog dahil medyo lumalalim na ang gabi. Mabilis na lumipas ang oras nang hindi nila namamalayan. Dumating na ang araw na nagbiyahe na ang 4 papunta sa nasabing probinsyang tinitirhan ni Rosmar. Halos ilang oras din ang itinagal bago nila marating ang dulong dalampasigan. Pagbaba nila ng sasakyan ay kitang-kita kaagad ni Jack ang ganda ng paligid. Pero nawalang atensyon niya roon matapos masipat ang girlfriend na si Rosmar na tila malalim ang iniisip. Oh love, okay ka lang ba? Parang malalim yata ang iniisip mo ha. Ha? Medyo excited lang din ako na makita uli yung nanay at tatay ko. Ito na rin kasi ang huling taon para makabayad kami ng utang. Ha? Makabayad ng utang? Anong ibig mong sabihin, love? Wala yun, love. Huwag mo na lang akong pansinin. Hintayin niyo na lang ako dito ha, dahil kakausapin ko yung kakilala kong bangkero. Sana nandito pa si Mang Beodermo. Gusto mo samahan kita?
Ay, nako, hindi na. Maiwan na kayo dito at maghintay na lang sa kotse. Saglit lang naman ako at huwag ka mag-alala. Wala namang mangyayaring masama sa akin dahil may mga nakakakilala rin sa akin dito. Okay. Ingat, Rosemar, ha? Pag-alis ng magandang dalaga ay tila biglang nagliwanag ang mga mukha ni na Jack, Koji-san at Himalayan matapos makita ang magandang refleksyon ng langit sa napakalinaw na dagat. Dumagdag din sa ganda ng lugar ang matatayog na puno ng nyug sa paligid. Nagbibigay yun ng lilim at maaliwalas na simoy ng hangin. Makalipas ang ilang saglit na paghihintay ay dumating na nga si Rosemar kasama ang may edad na lalaki na namumuti ang kaliwang mata. Yun nga ang tinatawag ng dalaga na Mang Biodermo. Kasama naman ng Ginoo ang 13 taong gulang na si Dave. Sa utos ni Rosemar ay lumapit na ang mga yon sa kanila. Kinuha naman ni Dave ang mga gamit nila at isinakay na yon sa bangka. Mate, nakikita mo ba yung lalaking yon? Halatang bata pa siya pero tingnan mo naman yung katawan, no? Napaka-solid. Gayahin mo yon at mag-exercise ka naman, no? Bo, talagang ako ang pinagdiskitahan mo, mate, ha? Ayos ko rin, no? Mamaya na kayo mag-asaran dyan. Bilisan na natin dahil baka maunahan pa tayo ng iba. Marami din kayang napunta ron sa Isla Barrio. At saka, baka hindi na natin maabutan yung parada. Natawa na lang si Himalayan habang pinagmamasdan ng mga kasama na tila natameme matapos magsalita ni Rosemar. Pagsakay nila ng bangka ay sinimplihan sila ni Dave ng pagtatanong. Tila ba siniguro ng binatilyo na hindi siya maririnig ni Mang Biodermo. Mga sir, sa Isla Barrio po ba kayo pupunta? Oo, maganda raw kasi ron, sabi ng kaibigan namin doon nakatira, saka makikifiesta rin kami. Kitang-kita sa mukha ng binatilyong bangkero ang pagkabahala matapos marinig ang mga sinabi ni Koji-san. Napansin naman yun ni Jack, kaya kunot noo siyang napatingin sa dalawa habang nakikinig sa usapan. Hanggang sa makisali na rin siya. Boy, anong pangalan mo? Dave po, sir. May problema ba sa pupuntahan naming isla, ha? Sir Natigilan na sila sa pag-uusap dahil umakyat na si Mang Biodermo at sinimulan ng pagganahin ng makina ng bangka. Tumabi na rin si Rosemar kay Jack kaya hindi na umimik pa ang binatilyong bangkero na halata pa rin sa mukha ang pagkabahala. Sa hindi mawaring dahilan ay tila ba biglang kinutuban ng binatang tisoy. Kaya pasimple siyang napahawak sa regalong kwintas ni Lolo Charcolino pero di niya yun pinahalata sa lahat. Nang umandar na ang bangka ay hindi na nga muna kumibo si Jack. Tahimik na lang siyang nakinig sa palitan ng usapan ni Rosemar at ni Mang Biodermo habang sinusulyap-sulyapan si Dave. Hindi niya rin maintindihan ang sarili pero para bang may gusto siyang itanong sa binatilyong bangkero pero hindi niya magawa dahil may mga kasama. Nang magkatitigan sila ay para bang nangungusap ang mga mata nun. Ramdam niya na nagbababala yun para wag nang tumuloy sa kanilang pupuntahan. Dahil doon ay hindi na siya nakatiis. Tumayo siya at lumapit malapit sa pwesto ni Dave at pasimple yung tinanong. Uy boy, may problema ba nun sa pupuntahan naming Isla Barrio? Po, ano po sir Para kasing kanina ka pa hindi mapakali. Wala po yun. Sige na, sabihin mo na. Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam eh. Binalingan muna ni Dave si Mang Biodermo at Rosemar na abala pa rin sa pag-uusap bago siya bumaling ulit kay Jack na naghihintay ng kasagutan. Napalunok siya ng laway dahil di niya alam kung magsasalita ba siya patungkol sa Isla Barrio o hindi. Kitang-kita naman ng binatang tisoy ang tila pagkabalisa ng binatilyong bangkero, kaya pasimple siyang tumango hanggang sa mapabuntong hininga yon bago muling magwiwika na sana pero bigla namang sumigaw si Koji-san dahil sa tuwa. Dahil tuloy doon ay naagaw ng binatang tsabi ang atensyon nilang lahat.
Lumipat na rin tuloy si Rosemar sa tabi ng boyfriend kaya naman hindi na naituloy ni Dave ang dapat sanang sabihin. Dahil sa kakulitan ni Koji-san ay napatawan niya ang lahat. Subalit sa kabilang banda ay napapaisip na lang tuloy si Jack habang sinusulyap-sulyapan si Dave na abala na sa pamamangka. Sa haba ng biyahe nila sa dagat ay ang matabang lalaki lang ang nagpapaingay sa bangka. At ilang minuto ang nagdaan matapos nilang namnamin ang ganda ng tanawin, sa wakas ay narating na rin nila ang nasabing Isla Barrio. Katulad ng inaasahan ay nabigla nga silang lahat habang pinagmamasdan ng lugar sapagkat para tong isang paraiso. Napakalinaw ng dagat, napakasariwa ng simoy ng hangin, napakaaliwalas ng paligid at nakagiginhawang tunog ng malamyang alon. Wow, love! Sobrang ganda dito sa Isla Barrio niyo ah! Kaya nga, Rosemar! Grabe ka! Totoo nga, sabi mo na hindi na namin gugustuhin bumalik sa Maynila kapag nakita namin ang lugar na ito. O di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Tara na, dahil maya-maya, dadaan na rin yung mga nagpaparada. Habang ibinababa ni Mang Biodermo at Dave ang kanilang mga gamit, ay iginala muna ni Jack ang tingin sa buong pantalan. Marami-rami rin kasi ang kasabayan nilang bangka na dumaong, pero hindi niya naman yon nakita kanina sa kabila. Nang may baba na ang lahat ng gamit nila, ay masayang nakipagkamay si Rosemar sa ginoong bulagang isang mata na ngingiti-ngiti na akala mo ay tumama sa loto. Bago naman umalis, ay pasimpleng kinilabit ni Dave si Jack na medyo nagulat pa nga. Sinamantala ng binatilyo ang pagkakataon habang abala pa sina Rosemar at Mang Biodermo sa pag-uusap. Sina Koji-san at Himalaya naman ay panay na rin ang kuha ng litrato kaya hindi na rin sila napapansin. Salamat nga pala sa iyo, Dave ah. Pero, teka, bakit mo ako kinilabit? Kailangan mo ba ng tip? Wait lang, nandun kasi sa bag ko yung pitaka ko eh. Hindi ko po kailangan ng tip nyo, sir. Ha? Ganun ba? Pasensya ka na kasi Makinig po kayo sa sasabihin ko. Mag-iingat po kayo sa lugar na to. Kung makakaligtas kayo ng buhay, bago mag-umaga, hihintayin ko kayo sa kabilang pantalan. tumalikod na kagad ang binatilyong bangkero dahil napansin niyang nakatingin na ng masama si Mang Biodermo. Lumapit yon sa kanila kasabay ni Koji-san, Rosemar at Himalayan. Salamat ka po pala, Ma'am Biodermo. Pati sa'yo, tropang Dave. Ma'am Biodermo, sa ulitin po ah. Hindi na umimik si Jack. Tumangulang siya sa Ginoo pati kay Dave. Pag-alis ng mga bangkero ay sinundan pa niya yon ng tingin habang iniisip ang mga sinasabi sa kanya kanina ng binatilyong bangkero. Ilang saglit pa nga ay narinig na nila ang tunog ng tambol at iba pang instrumento na ginagamit sa parada. Mas lalo silang na-excite pero si Jack ay medyo napapaisip na talaga, lalo na sa mga sinasabi sa kanya ni Dave kanina. Hindi niya tuloy na-enjoy ang parada pero hindi niya na lang ipinahalata yon sa mga kasama. Ayaw niya kasing maging killjoy sa paningin ng mga yon. Pinanood muna nila ang nakakaaliw na parada at katulad ng ibang bisita sa isla, tuwang-tuwa rin sina Koji-san at Himalayan sa nakikita. Pero si Jack, magmula nang mag-usap sila ni Dave, ay hindi na nakapag-concentrate. Habang nagpapatuloy sila sa panonood, mula sa hindi kalayuan ay iilang tao na ang naglapitan at malugod silang sinalubong ng ngiti. Iba na naman tuloy ang naging pakiramdam ng binatang Tisoy sapagkat alam na niyang may kakaiba sa nasabing Isla Barrio. Nahahalata at nararamdaman niya rin kasi yun. Lalo na at kakaiba ang ikinikilos sa mga taong sumasalubong sa kanila. Mas lalo siyang nakubinsi na may madilim na bumabalot sa lugar nang biglang uminit ang suot niyang kwintas. Nang pasimple niya yung sipatin ay nakita nga niya na kumukulo yun. Dahil doon ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Lolo Charcolino kapag ganoon ang nangyayari sa nasabing kwintas. Kapag kumulo at uminit ang kwintas na yan, ibig sabihin lang noon ay may nagbabadyang panganib sa paligid.
Dinisenyo yan para tumukoy ng panganib laban sa kahit anong uri ng aswang at may basbas ng ritual mula sa bundok ng Anahaw. Matapos niya yung maalala ay nagpalinga-linga siya sa mga taong sumasalubong sa kanila hanggang sa mapatingin siya sa dagat. Doon niya nakita ang ilang kababaihan na lumalangoy-langoy habang nakangiting nakatingin sa kanila. Nang dumakong muli ang mga mata niya sa tubig dagat, ay doon niya nga napansin na tila malaisda ang kalahating katawan ng mga kababaihan. Ha? Taong isda? Isang magindara ang nakikita ko. Isa silang uri ng aswang sa tubig. Ang kalimitan sa mga magindara ay tinatawag din na magagandang aswang na katubigan. Ang kanilang mukha at katawan ay gaya sa kaakit-akit na dilag. Samantalang ang kanilang katawan sa bewang pababa ay gaya ng sa buntot ng isda. Madalas silang nangaakit ng mga kalalakihan gamit ang kanilang alindog at magandang tinig. Bukod doon ay pinaniniwalaan ng mga magindara ay kumakain lamang ng mga lalaking may karanasan na sa pakikipagtalik. Dahil nalalason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga musmus na lalaki. Kung ganun, ito yung sinasabi sa akin ni Lolo. Ito yung dahilan kung bakit niya ako pinag-iingat pati na rin si Dave. Puno ng magindarang Isla Barrio na to. Ha? Naantala na naman siya nang ang mga kababaihang nasa tubig dagat ay nagsimulang mag-awitan. Pinagmasdan niya kaagad si Koji-san sapagkat ayon nga kay Lolo Charcolino, lalaki lang ang inaakit ng mga magindara. Nagtaka lang din siya dahil tila ba hindi umiepekto sa kanya ang malahipnotismong awitin. Nang parabang naakit na si Koji-san sa nasabing awitin, ay kaagad niyang nilapitan ng matalik na kaibigan. Nagtaka rin si Himalayan dahil naglakad na parang wala sa sarili ang matabang lalaki papunta sa tubig. At kahit nga anong gawin ni Jack na pag-awat at pagtawag sa kaibigan, ay parabang wala yun sa sarili na hindi siya naririnig. Mabuti na lang din ay dumating na kagad ang Nanay Rose at Tatay Mario ni Rosemar. Sa isang tapik lang ng mag-asawa ay tila ba nagising sa ulirat si Koji-san. Hinarang din ng mga yun ng mga taong lokal na sumasalubong sa kanila. Ano nangyari? Hindi ko rin alam, mate. Pero nandyan ang parents ni Rosemar para sunduin tayo. Nang makaharap na nila sina Aling Rose at Mang Mario, ay kaagad silang nagmano sa mga yun. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa na muling nakita ang kanilang anak. Pero pansin pa rin ni Jack na parang may kakaiba sa kilos na mga yon. Hindi na lang niya masyadong napagtutuunan ng pansin dahil nabaling ang atensyon niya sa isang matangkad na lalaki na matipuno ang pangangatawan at may pagkabrusko. Lumapit yun sa kanila at kinausap si Rosemar pati ang mga magulang ng dalaga. Magandang araw po, Kapitan Palmo. Mga bisita ko po sila mula sa Maynila. Maligayang pagbabalik, Rosemar. Iba talaga mga sakalam. Taon-taon nagdadala ng mga bisita para sa pagdaraos ng pista ng pag-aalay at gabi ng pag-aani. Salamat po. Ito na huling taon ko para tuluyan makabayad ng utang. Pag-uusapan pa namin ng mga magulang mo ang tungkol dyan. Kung po pwede sana bumisita na ako kagad sa bahay ninyo mamayang gabi para sa pag-aani. Sasagot na sana si Rosemar pero pinigil na siya ng kanyang mga magulang. Si Mang Mario na ang nakipag-usap habang si Aling Rose naman ay sinamahan na sila pauwi ng bahay sa kayang tricycle. Habang tinatahak nila ang daan, ay napaisip na naman tuloy si Jack lalo na nang marinig niya ang usapan kanina ni Rosemar at ng nasabing kapitan. Kaya paghinto ng tricycle at pagbaba nila roon ay pasimple niyang kinumpronta ang girlfriend tungkol sa bagay na yon. Love, ano ba yung utang na sinasabi mo, ha? Yung ba, love? Wala yon. Tara na. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga tayo. Napakibit na lang ng balikat si Jack habang sinusundan ng tingin ng girlfriend na naglalakad kasabay ng ina. Pagpasok ng bahay at pag-upo sa lumang salaset,
ay kaagad din namang kinumpronta ni Aling Rose ang nag-iisang anak sa bandang kusina. Naririnig nila ang usapan ng mag-ina na tila parang merong pinagtatalunan na hindi nila alam kung ano. Nailang tuloy silang tatlo pero hindi naman naiwasan ni Koji-san na magtanong kina Jack at Himalayan. Nag-aaway ba si Rosemar sa yung nanay niya? Mukhang hindi yata tayo invited dito ah. Huwag mong lakasan ng boses mo, mate. Kahit kailan ka talaga no? Taklesa ka. Kasi naman, para silang nagsisigawan sa kusina eh. Okay lang kaya sila? Mukhang hindi nga talaga tayo imbitado dito, mate. Pangupahan na lang kaya tayo sa ibang bahay. Mukhang marami naman yata rito matutuluyan para at least hindi nakakailang sa pamilya ni Rosemar. Hintayin natin kung ano sasabihin ni Rosemar. Nahimik na muna tayo dito, mate, okay? Ay, okay, sige. Maya-maya pa, habang patuloy sa pag-uusap sina Aling Rose at Rosemar sa kusina, ay hindi na napigil ni Jack ang sarili. Tumayo siya at nagpunta roon para ipagtanggol ang kanyang girlfriend dahil mukhang nagtatalo na nga talaga ang mag-ina. Magandang araw po, Aling Rose. Ako nga po pala si Jack, boyfriend po ako ni Rosemar. Mawalang galang na po at pasensya na sa panghimasok ko sa usapan yung magnanay. Hindi lang po kasi namin maiwasan na marinig yung usapan ninyo. Gusto ko lang sabihin na walang kasalanan ng anak nyo. Kung iniisip nyo po na inimbitahan niya kami para makifiesta sa inyo, plano ko po ang lahat ng ito dahil gusto ko po sana kayong makilala bilang celebration ng first year anniversary namin. Ngumiti ang ginang matapos yung marinig mula kay Jack. Humingi rin yun ng paumanhin dahil na-misinterpret nga nila ang usapan ng mag-ina. Ipiniliwanag pa ni Aling Rose na natutuwa nga siya dahil merong bisita ang kanyang anak at hindi tungkol doon ang pinag-uusapan nilang magnanay. Nilinaw din ng ginang na hindi sila nagtatalo ni Rosemar. Ganun lang daw talaga sila kung mag-usap. Maya-maya pa, pagdating naman ni Mang Mario ay bumulong kagad to kay Aling Rose at Rosemar. Hindi man narinig ni na Jack, Koji-san at Himalayan ang napagbulungan, ay tila naramdaman nilang hindi magandang balita ang napag-usapan. Base kasi sa ekspresyon ng mukha ng Ginoo, ay tila nga hindi magandang balita ang hatid niya. Pagkalaon ay umalis muna ang mag-asawa at naiwan namang nalilito ang mga bisita ni Rosemar. Love, anong pinag-usapan niyo ng nanay at tatay mo? Bakit sila biglang umalis? Oo nga, Rosemar. Bikini Min, gusto mong i-share yan si Min. Ay naku kayo talaga. Huwag kayo masyadong mabalat, mag-relax lang no. Wala namang masamang sinabi si tatay Pasensya na kayo dahil ganun talaga kami rito kung mag-usap-usap. Love naman, huwag ka na magsikreto please. Doon pa lang bago tayo magpunta rito sa Isla Barrio alam ko nang may kakaibang nangyayari. May sinabi sa akin si Dave. Ha? Sinong Dave? Yung binatilyong bangkero kanina doon sa sinasakyan natin bangka. Love, Rosemar, ano bang meron dito sa lugar ninyo? Bakit sinabi sa akin ni Dave na mag-ingat daw ako? Ha? Alam ko may tinatago ka sa amin May something dito na hindi namin maintindihan. Kaya sana naman, sabihin mo na sa amin, love. Huwag ka naman maging unfair, please. Dahil sa sinabing yun ni Jack, ay tila nagulat sina Koji-san at Himalayan. Hindi naman kaagad nakaimik si Rosemar dahil hindi siya makapaniwala sa mga binitiwang salita ng boyfriend. Hanggang sa pabulagsak siyang napaupo sa lumang sofa at kitang-kita ang panlulumo sa mga mata. Pasensya na sa inyong lahat. Wala akong intensyong ipahamak kayong tatlo. So tama ang sinabi ni Lolo Charcolino ko, pati ni Dave. Mapanganib nga talaga itong Isla Barrio nyo. Anong klaseng panganib ba naghihintay sa amin dito? Teka. Anong sinasabi mong panganib ha, Jack, Rosemar? Sabihin niyo naman sa amin ni Himalayan kung anong nangyayari dito. Deserve din naman namin na malaman ang totoo, guys. Love, tama ang sinabi ni Koji-san. Deserve naming malaman ang totoo. Maliban na lang kung gusto mo talaga kaming mapahamak. Malungkot na pinagmasdan ni Rosemar ang boyfriend pati ang mga kaibigan.
pagkalaon ay napabuntong hininga siya bago sabihin ang buong katotohanan. Pasensya na talaga guys. Love, Koji, at Ima. Ang totoo niyan kasi, meron kaming pagkakautang kay Kapitan Palmo. Kapitan Palmo? Siya ba yung bruskong lalaki kanina na kausap mo nung nasa pantalan tayo banda? Oo. Matagal na panahon kaming nagkaroon ng pagkakautang sa kanya. 12 years old pa lang ako noon. Yun ang dahilan kaya ako umalis sa lugar na to at nagpunta sa Maynila. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko ngayon, pero galing ako sa angkan ng mga Magindara. Ang nanay ko ay isang Magindara na nabiyayaan ng pagkakataon para makatapak sa lupa. Ang tatay ko naman ay galing sa angkan ng Gabunan. Nang ipinanganak ako, sa halip na mamana ko ang katangian ng angkan ni tatay, mas nangibabaw ang angkan ni nanay. Kung ganun, isa kang Magindara? Oo, love. At dahil hindi ako nabiyayaan ng natural na paan ng kagaya ng sa inyo, kaya katulad ni nanay, humiling ako sa pinuno ng mga Gabunan. At ipinagkaloob niya ang isang anting-anting na siyang dahilan kung bakit ako merong mga paa ngayon. Bilang kapalit ng pagtapak sa lupa, kinailangan ko yung bayaran sa loob ng 13 taon. Kaya, taon-taon, sa araw ng pag-aalay at sa gabi ng pag-aani, kailangan ko magdala palagi ng bisita sa Isla Barrio bilang handog sa mga taga dito. Yun ang dahilan kung bakit tuwing kapistahan lang pinapayagan na magkaroon ng bisita sa lugar na to. Sapagkat sila ang magsisilbing alay sa umaga at ani sa gabi. Anong sinasabi mo, Rosmar? Teka, ano ba nangyayari rito? At wala akong maintindihan, ha? Hindi na natapos ng matabang lalaki ang pagsasalita sapagkat merong inuluwa si Rosmar na kumikinang na asul na bato. At sa isang kisap mata ay bigla na lang naging buntot ng isda ang kanyang mga paa. Nanlaki ang mga mata ni na Jack, Koji-san at Himalayan sa kanilang nasaksihan. Nagkusot-kusot pa sila ng mga mata hanggang sa makumpirma nga na totoo ang kanilang nakikita. Kasabay noon ay biglang uminit at kumulo din ang kwintas ng binatang tisoy kaya mas nasiguro niyang totoong Magindara si Rosmar. What the... Halimaw ka? Hindi siya halimaw. Isa siyang Magindara. Tama naman ang sinabi ni Koji-san. Halimaw nga ang mga kagaya ko at ang lahat ng nandito sa isla. Ang Isla Baryong ito ay tiraan ng mga Magindara at Gabunan. Pero sa paglipas ng panahon, ang karamihan sa amin ay naging sibilisado na rin tulad ng mga normal na tao. Natuto na kaming umunawa at magmahal. At nung napadpad ako sa Maynila, mas lumawak ang pangunawa ko sa mundo. Sa kabilang banda, ay tumindi ang konsensyang nararamdaman ko dahil sa pakikisalamuha sa tao. Ayaw ko nang gawin ng mga pinag-uutos ni Kapitan Palmo pero ayaw ko rin mawala ang mga paa ko. At kayo, at ikaw, Jack. Hindi na napigilan ng dalagang Magindara ang pagtagas ng kanyang mga luha. Dahil doon ay nilapitan siya ni Jack at niyakap ng maigpit na ikinagulat niya. Sa kabila ng mga sinabi ko, hindi ka man lang natakot sa akin. Ha? Bakit ko naman kailangan katakutan ng taong mahal ko? Mas lalong naiyak si Rosmar kaya mas lalong hinigpitan ni Jack ang pagyakap sa dalagang may buntot ng isda. At kahit hindi makapaniwala sa mga nakikita ay tumayo na rin sina Koji-san at Himalayan para aluin ang kanilang kaibigan. Sa kabilang banda ay hindi pa rin nila maalis ang takot lalo na't nalaman na nila ang buong katotohanan bumabalot sa Isla Barrio. Maya-maya ay muling nilinok ni Rosmar ang batong asul kaya bumalik nga rin kaagad ang kanyang mga paa. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang seryosong usapin. Ano nang gagawin natin ngayon dito? Paano kami makakalis sa lugar na to kung magiging alay naman pala kami at ani? Ipagkakanulo mo ba kami sa Gabunan at Magindara? Pasensya na talaga sa inyong lahat. Hindi ko na dapat kayo dinala pa rito sa lugar na to eh. Hindi ko kayo kayang ipagkanulo pero siguradong hindi papayag si Kapitan Palmo
Lalo na't nakita na niya kayo kanina. Mas lalo tuloy nang ilabot sina Koji-san at Himalayan sa kanilang narinig. Habang si Jack ay iniisip ang mga sinabi sa kanya ni Lolo Charcolino. Pwede naman tayong mamangka pabalik sa kabilang isla, di ba? Total, hindi pa naman lumulubog ang araw. Yung mga bangkang nagatid sa atin dito sa isla, ang mga bangkero ron ay mga gabunan din na taga rito. Walang normal na tao ang naghahatid ng bangka papunta sa lugar na ito. Kaya imposible ang sinabi mo, Koji-san. Doon na lang naalala ni Jack si Dave na nagsabi sa kanya kanina. Pero nang sinabi ng kanyang girlfriend na gabunan din ng binatilyo, ay nagduda na tuloy siya at naisip na baka patibong lang ang suwestyon niya sa kanya. I'm sorry guys, hindi ko talaga intensyon na ipahamak kayo. Wala lang akong choice dahil kapag hindi ko ginampanan ang sinumpaan ko kay Kapitan Palmo, papatayin niya ang pamilya ko at kukunin ng sapilitan sa akin yung asul na bato. Love, huwag ka mag-alala. Maayos natin to. Pero paano, mate? Mukhang tama nga talagang sinabi ni Rosemar kanina na di na tayo makakabalik ng Maynila. Napabuntong hininga ang tisoy na binata at pagkatapos ay napatakip mukha siya gamit ang dalawang palad. Nang makita naman yun ng matalik niyang kaibigan, ay lumapit yun sa kanya at tinapik-tapik siya sa likod. Si Himalaya naman ay sinubukang kumontak sa kanyang cellphone para sana humingi ng tulong, subalit sa kasamaang palad ay walang signal sa nasabing isla. Habang pinagmamasdan ni Rosemar ang mga kaibigan at nakapagdesisyon na nga siya na hindi isusuko mga yon kay Kapitan Palmo, ngayon niya lang kasi napatunayan na tunay at tapat ang mga kaibigan niya sa kanya. Dahil sa kabila ng pag-amin ay hindi man lang niya nakita ng pag-iba ng trato at pakikitungo ang tatlo. Huwag kayong mag-alala guys. Gagawa ko ng paraan para matulungan kayo makalis sa lugar na ito. Siguradong gumagawa na rin ang hakbang nanay at tatay ko para hindi matuloy ang pinaplano ni Kapitan Palmo. Hindi na natapos ng magandang dalaga ang pagsasalita sapagkat dumating nga ulit si Mang Mario at Aling Rose. Sinabi nga kagad ni Rosemar na alam na ng tatlo niyang kaibigan ang totoo. Kaya naman gumawa na kagad sila ng paraan para makalis sa lugar na yon. Wala nang sinayang na oras ang magkakaibigan. Dali-dali silang nagtungo sa silid ni Rosemar na tila niluma na ng panahon dahil wala namang halos tumatao. Pag-upo nila sa papag at pagsara ng pinto, ay nag-usap-usap muna sina Jack at Koji-san habang si Himalaya naman ay kabadong naupo sa isang sulok. Pinipilit pa rin niyang kumontak sa cellphone kahit na alam niyang walang signal sa lugar. Mate, ano na kayong mangyayari sa atin? Parang pakiramdam ko ang tahimik tuloy ng buong paligid. Pero kanina ang ingay-ingay naman. Naisip ko tuloy bigla yung mga dayong kasabayan natin pumunta rito. Ano nang mangyayari sa kanila? Siguradong pagpepiestahan sila ng mga aswang. Shitting malaki. Kaya pala sinabing piyesa ng pag-aalay at pag-aani. Yung mga taong dumadayo palang inaalay at inaani. Tako, dito na nga siguro tayo mamamatay. Be positive, mate. Huwag ganyan. Matapos ang sabay nilang pagbuntong hininga, ay bigla namang pumasok si Rosemar at sumenyas na manahimik silang lahat. Dahil sa pananahimik nilang apat ay narinig na nga nila na merong nag-uusap sa bandang bakuran. Sino yung kausap ng mga magulang mo? Si Kapitan Palmo at ilan sa tauhan niya. Bakit hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila? Anong salita ba yon? Yun ang ginagamit na salita ng mga sinaunang gabunan. Ayon sa usapan nila, inimbitahan kayong tatlo sa bahay ni Kapitan dahil pipili sila ng pupwedeng ialay at anihin. Ha? Ano ba talagang ibig sabihin ng mga yun? Pareho lang yun. Pareho lang na gusto kayong kainin. Magkaiba lang ang pamamaraan. Ang sabi pa nila, kapag hindi sumunod sila tatay at nanay. Anong sinabi, love? Bakit natigilan ka na? Lahat tayo, papatayin nila. Kaya ang sabi ni tatay, mamayang alas 7 raw ng gabi, ay dadalhin niya kayo sa bahay ni Kapitan Palmo. Ha? Akala ko ba gagawan niyo ng paraan para makalis kami dito ng ligtas na at buhay? Bakit parang hindi ganun na mangyayari, Rosemar?
Dahil sa sinabing yun ni Koji-san, ay nagsimula na ng maluhan ng katahimikan si Himalayan dahil sa sobrang takot. Inalo-alo naman siya ni Jack upang mapakalma. In-encourage din ng binatang Tisoy ang mga kasama na magpakatatag sa sitwasyon nila. Kahit ang totoo ay kinakabahan din talaga siya. Hindi tong oras para matakot tayo. Dapat mas tapangan pa natin. Magtiwala lang tayo na makakaligtas tayo sa lugar na to. Huwag kayong mag-alala. Nakausap-usap na kami nila nanay at tatay kanina. Hindi namin kayo pagkakanulo dahil ayaw na ng magulang ko. Pati na rin ako. Ang may inosenteng tao pa ang madadamay. Sigurado kung sinabi lang yun ni tatay para paniwalain sila. Maniwala kayo sa akin. Hindi magagawa yun ng magulang ko. Nangyari na noon yan sa amin kaya hindi na nila hahayaang maulit. Magtiwala kayo sa mga magulang ko kung papaanong pinagkatiwalaan niyo ko at pinagkatiwalaan ko kayo bilang magkakaibigan tayo. Sana lang din, tulungan niyo ko na makumbinsi sila nanay at tatay na umalis na sa lugar na ito. Napatingin lang ang tatlo sa seryoso mukha ni Rosemar at pagkatapos noon ay nakarinig na nga sila ng mahihinang katok sa pinto na sinundan ng boses ni Aling Rose na nagsasabing po pwede na silang lumabas. Nang nasa sala na sila, ay naghain muna ng makakain ng ginang para sa kanila. At pagkatapos noon ay saka sila nagpatuloy ng pag-uusap. Hindi na nila nakita si Mang Mario sapagkat sumama na muna to sa grupo ni Kapitan Palmo. Ipinaliwanag nga ng babae na pinalabas lang ng kanyang asawa na isusuko sila para lang makumbinsi ang kapitan na tapat pa rin sila sa mga kapulungan ng Gabunan at Magindara. Marami pang naikwento si Aling Rose patungkol sa kung paano siya naging sibilisadong Magindara na hindi katulad ng iba na gumagamit ng hipnotismong awitin para makapambiktima ng inosenteng tao. Ayon kasi sa ginang, itinuturing na sibilisado ang isang Magindara kung nakakaunawa na rin to ng mga kagawian ng tao. May tanong lang po sana ako sa inyo bilang isang mga sibilisadong Magindara. Totoo ba ang paniniwala na ang mga Magandara ay kumakain lamang ng mga lalaking may karanasan na sa pakikipagtalik? Oo, dahil nalalason kami sa mga dugo ng birhen o ng mga musmus na lalaki. Wow, kung ganun, safe na safe pala talaga ako. Hindi ako kakainin ng Magindara kasi hanggang ngayon virgin pa ako eh. Mabuti na lang talaga. Ligtas ka nga sa mga Magindara, pero sa Gabunan, siguradong ikaw ang unang pupuntiryahin. Dahil sa lusog mong yan, mate. Yun lang. Anak ng aswang oh. Akala ko ligtas na ako sa lugar na to. Lilinamin ko lang din pala guys. Kami ng buong pamilya ay hindi na kumakain o tumitikim ng dugo o karne ng tao. Kaya nakakasiguro akong safe din ang kinakain nyo ngayon. Kung di kayo kumakain ng karne ng tao o umiinom ng dugo, paano kayo nabubuhay? Yun ang kagandahan sa pagiging Magindara at Gabunan. Pupwede kaming hindi kumain ng karne o uminom ng dugo ng tao. Dahil para mas mapalakas at mapahaba ang buhay kumpara sa normal na tao. Ganun pala yun. So ibig sabihin, kahit kumain kayo ng normal na pagkain ay pwede pala sa inyo. In fairness kahit nasa bingit na tayo na kamatayan, marami pa rin tayong natututunan. Sa kabila ng kanilang kinakaharap na seryosong sitwasyon, ay nakuha pa nilang magtawanan. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa kumagat na nga ang dilim kung saan ay ramdam na nila ang presensya ng kadilimang bumabalot sa buong Isla Barrio. Habang iniintay si Mang Mario na dumating, ay nanatili muna sila sa silid ni Rosemar. Tahimik lang silang naghihintay sa susunod na pangyayari hanggang sa isang nakakakilabot na alulong ng aso ang kanilang narinig. Sinundan niyo ng putukan ng mga kwitis, sinyalis na nagkakasiyahan na mga taga roon sa piyesta. Walang kamalayan ang mga inosenteng dayo sa kinakaharap nilang sitwasyon na ang mga buhay nila ang nakaalay na para sa pag-aani ng mga Gabunan at Magindara. Ilang beses pang naulit ang nakakakilabot na alulong ng aso at nang matapos yun ay tumigil na rin ang pagpapaputok ng kwitis. Napalingon sina Jack at Koji-san at Himalayan kay Rosemar nang bigla yung nagwika habang ang tingin ay nasa bubungan.
magsisimula ng pag-aani ng mga alay. Eksaktong pagkasabing yon ng dalaga ay biglang ang uminit ang kwintas ni Jack, sinyalis na merong nagbabadyang panganib sa paligid. Nang silipin niya yon, ay kumukulo na naman to. Kaya napaisip siyang may aswang na umaali-aligid sa bakuran ng bahay ng mga sakalam. Nangilabot siya dahil doon. Pero kahit papaano ay sinikap niya na alisin ang namumuong takot dahil sa tiwalang makakalis nga sila sa lugar na yon ng ligtas. Huwag kayong masyadong gagawa ng ingay. Habang nakakasiyahan ng mga inosenteng tao sa plaza, wala silang kaalam-alam na nagsisimula na ang pag-aani. May magagawa ba tayo para maligtas sila? Inilingan lang ni Rosemar si Koji-san kaya napa-sign of the cross pa nga ang binatang singkit, nakitang-kita sa hilatsa ng muka ang pangamba. Huwag tayo mag-alala. Kung sakaling nasa paligid lang ang aswang, hindi nila tayo pwedeng galawin. Dahil siguradong sila ang babalingan ng galit ni Kapitan Palmo kapag kinanti nila tayo. Tama ba ako, love? Oo. Wala pa kahit isang gabunan o magintarang sinubukang kalabanin at isahan si Kapitan Palomo. Kung sakali ang pamilya pa lang namin ang gagawa nito ngayon. Hindi pa natatapos ng magandang dalaga ang pagsasalita, ay nakarinig na naman sila ng nakakapangilabot na alulong ng aso na nasa paligid lang. Magkakasunod yun kaya napasingit si Himalayan sa pagitan ni na Jack at Koji-san. Kasunod noon ay muli na namang uminit at kumulo ang kwintas ng binatang mistiso. Pagkatapos ay narinig na lang nila mula sa bakuran ni Aling Rose na sumisigaw. Kaya nagtungo sila sa sala at sabay-sabay na napadungaw sa bintana. Nakita nilang merong hawak na patalimang ginang habang sumisigaw at tumaangil. Sinaunang lingwahe ng mga gabunan na naman ang ginagamit niya. Kaya napatingin ang magkakaibigan kay Rosemar. Wala namang nagawa magandang dalaga kundi i-translate na lang ang binibigkas ng kanyang ina. Ang sabi ni nanay, "Hoy, mga walang hiyang gabunan, subukan niyo magsilapit dito at galawin ang pagkain ni Kapitan Palmo. Tingnan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa inyo. Magsipag-alis na kayo rito dahil wala kayong mapapala. Doon kayo mag-ani sa kasiyahan sa plaza at huwag galawin ang mga alay namin." Matapos niyang sabihin yon, ay iilang alulong na naman ang tila tumugon sa sigaw ng ginang. Subalit sa pagkakataong yon ay hindi na abot bakura ng tunog kundi malayo na. Sinundan din yon ng pag-ihip ng malamig na hangin at dahil sa napapalibutan ng puno ang paligid ng bahay, nang mapagawi ng tingin doon si Jack ay nangilabot siya. Lalo na dahil sa mga punong parang nagsasayawan sa bawat pag-ihip ng hangin. Nagsisigaw na naman si Aling Rose sa loob ng bakuran habang iwinawasiwas ang hawak na patalim. Ang tapang pala ng nanay mo, Rosemar. Parang ang layo sa itsura ng mukha niyang maamo. Ganyan talaga ang likas na anyo namin mga magindara. Mukha kami maamo pero ang katotohanan ay mabangis kami na parang mga pating. Teka, nasa na ba si Mang Mario? Baka may kung anong nangyari na sa kanya, Rosemar ha? Yun ang tatay, kasama ang tiyo Luis. Napalingon silang lahat sa itinurong direksyon ni Rosemar at nakita nga nila ang Ginoo na meron pang kasama na isang lalaking medyo may katabaan din. Kagad pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng bahay kasunod si Aling Rose. Naupo silang lahat sa sala at doon na nga nagpaliwanag si Mang Mario. Ayon sa kanya ay pupunta sila sa kabilang pangpang dahil meron doon na dumadaong na bangka para magsalba ng mga inosenteng tao sa isla. Medyo malayo-layo nga lang dahil nasa kabilang dulo to ng isla kung saan bibihira ang napuntang gabunan at magindara. Ipinaliwanag pa ng Ginoo na kung bibilisan nila ang lakad ay hindi na sila aabutin ng 15 minuto. Habang nagpapaliwanag si Mang Mario, ay sumagi ulit sa isip ni Jack si Dave. Posible nga kayang si Dave yun? Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala na silang inaksayang oras. Gumayak na kaagad ang magkakaibigan at nang nasa labas na sila ay napalingon pa si Rosemar dahil nakita niyang nagpaiwan ng kanyang mga magulang. Nay, tay, tara na po. Ano po ginagawa niyo?
Hindi po kayo po pwedeng magpaiwan dito. Kapag nalaman ni Kapitan Palmo na hindi natin tinupad ng kasunduan, siguradong papatayin niya kayo. Sumenyas lang ang kanyang mga magulang at ngumiti. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag nga ng Ginoo na kailangan nilang maiwan doon para harapin ang grupo ni Kapitan Palmo. Dahil doon ay naiiyak na lang na niyakap ng mahigpit ni Rosemar ang mga magulang, sapagkat alam niyang ito na marahil ang magiging huli nilang pagkikita. Ayaw na sana niyang bumitaw pero pinilit na ni Aling Rose na tumanggal na sa pagkakayakap at pinagtulakan na ang kanyang anak. Baka kasi matunugan pa sila at makita roon ng mga gabunan. Love, tara na. Lumakad na tayo dahil baka may makakita pa sa atin dito. Inakay niya ang girlfriend at pagkalawan ay saka siya bumaling sa mga magulang ng dalaga. Mang Mario, Aling Rose, natutuwa po ako at nakilala ko kayo kahit na sa maiksing oras lang. Pangako ko po sa inyo na mamahalin ko ng tapat ang anak niyo. Kahit sino o ano pa po siya. Hindi ko siya paiiyakin. Nakangiting tumango ang mag-asawa saka siya hinawakan sa noo bilang pagbasbas at pagpapala. Maya-maya pa, labag man sa kalooban ay wala nang nagawa si Rosemar kundi sundin ang sinasabi ng magulang. Nang makalayo na sila sa bahay ay tahimik ang lahat habang sinusundan si Tio Ruiz na siyang nakakaalam ng daan papunta sa kabilang dulo ng pangpang. Mas makakaiwas na maagaw ang atensyon ng mga gabunan na nakatira sa maliit na nayon. Mula roon ay naririnig na nga nila ang sigawan ng mga inosenteng tao na isa-isa ng inaani ng mga aswang. Nadidinig nila ang kalakkakan ng mga halimaw habang nagmamakaawa ang kanilang mga biktima. Nang marinig yon ni Himalayan ay hindi niya maiwasang manginig sa takot. Napahinto siya at napahawak sa tenga habang umiiyak dahil naiisip niyang baka siya na ang sumunod na mapahamak. Kagad siyang inakay ni Rosemar at niyakap para kahit papaano ay maibsan ang takot na nararamdaman niya. Ima, huwag ka mag-alala. Makakauwi tayo ng buhay. Pinapangako ko yan. Tara na't lumakad ka na. Pakiusap. Mabuti na nga lang din ay nakumbinsi niya ang kaibigan. Kaya nagpatuloy na sila sa pagtahak ng madilim na daan habang naririnig pa rin ang sigawan, pag-iyak at pagmamakaawa ng mga inosenteng tao mula sa hindi kalayuan. Sina Jack at Koji-san, kahit kinakabahan na rin, ay pinipilit na lang din ng mga sarili para matakasan nila ang kamatayan sa gabing yon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng nasabing kakahuyan, ay eksakto na naman na meron na namang umalulong na aso. Malakas yon at talagang nakapangingilhabot. Kaya saglit silang napaintong lahat at pagkatapos ay sumenyas ang Ginoong nangunguna na manahimik muna sila saglit. Para hindi rin makita ay umupo sila at nanatili sa kani-kanyang pwesto. Dahil sa dilim ng paligid ay hindi maiwasang kabahan ng magkakaibigan. Ito ang unang pagkakataon ni Jack na makaranas ng ganoon kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naramdaman na lang niya ang maigpit na pagkapit ni Koji-san sa kanyang braso. At nang lingunin niya ang matalik na kaibigan, ay naluluhan na rin to ng tahimik. Mate, huwag kang mag-alala. Makakauwi tayo ng buhay. Makakauwi tayo. Gusto ko nang umuwi, mate. Gusto ko nang umuwi. Para mapakalma ang matalik na kaibigan, ay hinigpitan nga ni Jack ang paghawak sa kamay noon. Ramdam na ramdam kasi niya ang pangangatog ng katawan ng binatang singkit. Mate, magpakatatag ka. Makakaalis tayo dito. Promise yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi siya natutulog. Thank you so much, mate. I love you. Niyakap pa ni Jack ng maigpit si Koji-san hanggang sa tuluyan ng kumalma ang katawan noon at mawala ang pangangatog. Nang sa tingin naman ni Mang Luis na ayos na ang lahat, ay saka siya muling nanguna sa mabilis na paglalakad. Kasunuran niya si Jack, Koji-san, Himalayan at Rosemar. Maya-maya pa ay muli na naman silang nakarinig ng 3 beses ng makakasunod na alulong.
Naramdaman din ng tisoy na binata ang biglang pag-init at pagkulo ng kwintas kaya siya biglang napahawak sa dibdib. Bigla niyang nilingon si Mang Luis na nagpatuloy pa rin sa paglalakad kaya pinigil niya yun. Mang Luis, huwag po kayong dumaan dyan. Delikat, ha? Hindi pa man natatapos ang binatang tisoy sa pagsasalita ay meron na ngang sumulpot na isang nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan. Natigilan silang lahat at napatingala sa halimaw dahil sa nasa 7 talampakan ng taas nito. Mahaba mga kamay nito na abot sa tuhod, matutulis sa mga kuko. Mahaba pero lagas-lagas na ang itim na buhok. Halos lumuwa na ang mga ugat at namumulang mga mata. Lubog ang ilong na parang sa paniki. Naglalaway ang bibig habang dumidila-dila at tumuusli ang mahabang pangil. Pagkakita sa kanila ng nasabing aswang ay bigla tong umungol ng pag-aralgal. Umalingaw-ngaw yun sa buong kakahuyan dahilan para magliparan ng mga ibong namamahinga. Sinundan din yun ng alulong ng iba pang aswang na mga nasa hindi kalayuan. Loko na. Madali kayo, guys. Halos may matay naman si Himalayan pagkakita sa nasabing nilalang. Mabuti na lang ay naalalayan siya ni Rosemar at mahinang pinagsasampal sa pisngi hanggang sa matauhan siya. Nang dadamba na ang nasabing aswang sa 2 babae, ay biglang nagpalit na ng anyo si Mang Luis at nilundagan ng nasabing aswang. Nagulat silang lahat kaya wala kagad nakakilos sa kanila habang nagpapagulong-gulong ang 2 aswang. Dahil sa magkapareho na lang ang itsura ng 2 kaya nalito si Jack kung sino ron si Mang Luis. Ano nang gagawin natin? Pumamatay na tayo rito! Pumamatay na tayo rito! Mate, kumapit ka sa akin. Makakatakas tayo rito. Kaya halika na! Pag-abot ng matabang lalaki sa kamay niya, ay lumagpak naman sa harapan nila ang aswang na sumasalakay kanina. Dahil doon ay pareho silang napaupo ni Koji-san habang pinagmamasdan ng naghihingalong aswang. Napatras pa sila hanggang sa masagi ni Mang Luis na nasa anyong aswang gabunan pa rin. Pagkakita nila sa Ginoo ay nahintakutan din sila dahil para tong isang taong lobo. Sa sobrang takot pa nga ay napaihina si Koji-san sa kanyang salawal. Kagad namang hinatak ni Jack ang matalik na kaibigan matapos sumenyas ng kasama nilang gabunan na magpatuloy sa paglalakad. Bago tuluyang makalayo, kitang-kita pa niya kung paanong tinapakan ng Ginoo sa mukha ang natalong aswang hanggang sa madurog yon. Maya-maya pa ay nagpatuloy sila sa pagtahak ng daan. Hindi na muna nag-anyong tao si Mang Luis at pinangunahan niya ulit ang mga kasama nang may sumulpot na namang gabunan sa kaliwa nila. Nagbuno na naman ng 2 aswang at sa huli ay nagwagi na naman ng kasama nila Jack. Pagkahampas ng Ginoo sa sahig ay gumulong-gulong ang malaking aswang na muling gumawa ng nakakapangilabot at pag-aralgal na ungol. Nang mapansin naman yun ni Rosemar ay kaagad niyang sinigawan ng tiyuhin. Iyo, nagtatawag siya ng mga kasama. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Luis. Tinalunan niya ang aswang. Pinasanan sa magkabilang balikat. At bago pa man yon makapagtawag ng iba pang mga gabunan, ay nahigit na niya ang ulo at saka itinapon sa damuhan. Sumirit ang napakaraming dugo at nang makita yon ni Himalayan ay hindi na nga niya nasikmura ang lahat. Pagkatapos dumuwal ng ilang ulit ay muli siyang nahimatay at kahit anong gising nila ay hindi na yon umuubra. Kailangan na natin bilisan, Tiyo. Baka kung anong mangyari kay Ima. Paglingon niya naman kay Jack ay nagulantan din siya dahil akay-akay na rin ang boyfriend niya si Koji-san na tila nang lulupaypay na rin dahil sa nerbiyos. Huwag ka mag-alala, love. Ayos lang ako. Ako nang bahala dito kay Koji-san. Mauna na kayo ni Himalayan. Makakauwi rin tayo, love. Kaunting tiis na lang. Wala na silang nagawa kundi akayin ng mga kasamang nilukob na ng matinding takot at trauma. Nagpatuloy na nga sila sa pagtahak ng daan hanggang sa masipat na ni Mang Luis ang dulong dalampasigan kung saan may naghihintay sa kanilang bangka.
Sumenya siya sa mga kasamahan at sinabing malapit na sila kaya ganun na lang ang tuwa ni Jack matapos marinig ang magandang balitang yon. Mate, narinig mo yon? Malapit na tayo. Abot tanaw na natin ang dalampasigan. Magmadali ka na. Kaunting tiis pa, mate. Mamamatay na tayo rito. Mamamatay na tayo rito. Hindi totoo yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magmadali na kayo! Hinatak na nga ni Jack ang matalik na kaibigan kahit na bigat siya rito. Nang malapit na sila sa kinaroroonan ay mas lalo ngang nabuhayan ng binatang tisoy. Subalit napawi rin ang tuwang nararamdaman niya matapos muling marinig ang nakakapangilabot na alulong at ungol ng mga aswang mula sa kanilang likuran. Paglingon niya sa gawing yun ay nakita pa niya kung paano maggalawan ng mga puno mula roon na tila ba tinatalon-talunan ng mga aswang na humahabol sa kanila. Dahil doon ay mas tumindi ang pag-init at pagkulo ng kanyang kwintas. Kinumutan kagad siya ng takot at sa kanilingon sina Rosemar at ang iba pang kasama. Mga kasama, maraming aswang sa likuran natin! Bilisan niyong tumakbo! Dahil sa sinabi niyang yon, ay sabay-sabay na napalingon ng mga kasama niya na pagkuwan ay bumaling din kagad sa tinatahak nilang daan. Huminto si Mang Luis at pinauna na silang magkakaibigan. Pagkatapos ay umungol siya ng malakas bilang pagpapakita ng kapangyarihan at lakas sa mga gabunang humahabol. Nang mapagtanto yun ni Rosemar, ay saglit siyang napahinto, saka bumaling sa tiyuhin na nakahanda na sa pagsalakay ng mga kalaban. Tio Luis, ano pong ginagawa niyo? Umungol ulit ng malakas ang Ginoo bago lumingon sa kanya, habang nagwiwika ng sinaunang salita ng mga gabunan. Nang maintindihan niyo ng dalaga ay hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Tio, huwag mo naman akong iwan katulad ni nanay at tatay. Pakiusap! Nandito na yung bangka, Rosemar! Himalayan, bilisan niyo! Nandito na yung bangka! Tio Luis, nandun na yung bangka. Pakiusap, sumama ka na sa amin! Pasimple lang nang umiti ang Ginoo bago muling umungol ng pagkalakas-lakas. Napahintutuloy ang mga aswang na pasalakay dahil sa takot sa lakas ng puwersa ni Mang Luis. Matapos sabihin kay Rosemar ang huling habilin, ay wala nang nagawa ang dalaga kundi ang tumakbo papunta sa bangka habang akay-akay ang walang malay na si Himalayan. Samantala, nang makita nga ni Jack ang bangka, ay kaagad siyang lumapit doon lalo na nang makilala niya si Dave. Salamat sir, dahil dininig at sinunod mo po ang payo ko. Sige po, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tulungan niyo na po muna yung mga babae. Oh sige, salamat. Nang maisakay na sa bangka si Kojison na nawalan na rin ng malay tao, ay binalikan nga kaagad ng binatang tisoy si Rosemar at tinulungan sa pagbubuhat kay Himalayan na wala pa ring malay. Nang makasakay na silang lahat sa bangka, ay nilingon nila kung paano makipaglaban si Mang Luis sa higit 5 gabunan. Kitang-kita nila yon dahil sa bilog na bilog ang buwan na tila ba nagdidilig ng liwanag nito sa buong kapaligiran. Walang kahirap-hirap na natalo ng Ginoo ang mga kalaban. Isa-isa niyang pinagpuputol ang ulo ng mga yon hanggang sa dumating na nga ang mas malaki pang gabunan. Nang makita yun ni na Jack, Rosemar at Dave ay ganun na lang ang gulat nila dahil napakalaki noon na halos 9 na talampakan ng taas. Anong klaseng alimaw yan? Yan ang pinuno ng mga gabunan, si Kapitan Palmo. Saglit silang natigil sa pag-uusap dahil tumunog na ang makina ng bangka. Sinyales na lalarga na sila. Kumapit kay Mikey, aalis na po tayo. Pagkatango ng magkasintahan ay muli nilang binalingan ng labanan ng mga gabunan. Kitang-kita nila kung paanong malupog si Mang Luis dahil napakalayo ng laki nito sa pinunong gabunan. Sa huling pagkakataon ay umungol ng malakas ang tiyuhin ni Rosemar bago sinalakay si Kapitan Palmo. Paglundag niya rito ay hinawakan lang siya sa liig ng walang kahirap-hirap saka iniangat habang hinihigpitan ang pagkakasakal. Nagpumiglas pa ang Ginoo at makailang beses na pinagkakakalmot sa dibdib ang pinunong gabunan pero wala yung saysay.
Sa huli ay ngumisi lang ang kapitan bago tuluyang piniga ang leeg ni Mang Luis hanggang sa mapugot ang ulo noon. Natutop na lang ni Rosemar ang bibig habang tumatagas ang luha. Si Jack naman ay hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Wala nang Tio Luis. At siguradong wala na rin sila nanay at tatay. Hindi sila bubuhayin ni Kapitan Palmo. Mag-isa na lang ako ngayon. Love, nandito pa ako. Nandito pa kami ni Kodjisan at Himalayan. Natigilan sila nang marinig ang malakas na nakakilabot na pag-ungol ni Kapitan Palmo na nakatayo lang sa dalampasigan habang pinagmamasdan sila papalayo. Makinig kang mabuti, Rosemar, at tumingin dito! May pabaon ako sa iyo para sa pag-alis mo! Pagkatapos sabihin yon, ay magkakasunod na hinagis ng pinunong gabunan ng 3 ulo papunta sa direksyon niya. Hindi eksaktong tumama sa bangka ang mga ulo ng tao at nang lumutang ang mga yon sa tubig ay mas lalong naiyak si Rosemar. Ulo kasi ni Nanay Rose, Tatay Mario at Tio Luis ang mga hinagis ni Kapitan Palmo. Dahil doon ay nakuyom ng dalaga ang mga kamay at galit na tumayo. Tandaan mo, Kapitan Palmo! Hindi na ako babalik sa lugar na ito! At isinusumpa ko sa gabing ito! Saksi ang bilog na buwan, mga malawak na karagatan, at ang 3 ulo ng mga mahal ko sa buhay! Darating ang araw na may kalalagyan ka! Ako mismo ang pupukot sa ulo mong hayop ka! Ako si Kapitan Palmo Libo, ang pinuno ng mga gabunan sa Isla Barrio. Tinatanggap ang mga sinabi ng isang mababang uri na kalahating gabunan at kalahating Maguindana. Hihintayin ko mangyari ang mga sinasabi mo, Rosemar. Pero huwag kang magpatawa. Kung sa tingin mo, natakasan mo na ako. Ha! Nagkakamali ka! Dahil nasa karagatan ka pa rin ng mga Maguindana. Tingnan lang natin kung makaligtas ka. Lalo na't alam nilang, Hindi na nila masyadong narinig ang sinasabi ng pinunong gabunan dahil nakalayo na ng tuluyan ang kanilang bangka. Nang mawala na sa paningin nila ang dalampasigan, ay kaagad niyakap ni Jack ang girlfriend na hindi na rin tumahan dahil sa nangyari. Love, tama na. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang nararamdaman mo pero kailangan mong tibayan ang loob mo. Nandito ko para samahan ka. At simula ngayon, mas pinapangako ko na hindi kita iiwan. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi ako humiling na magkaroon ng mga paa, hindi mangyayari ang mga ito. Kung di lang sana ako nag-angad pa, hindi mapapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Hindi mamamatay ang nanay, ang tatay, pati ang tiyo. Masaya sana kami hanggang ngayon. Huwag mong sabihin yan, love. Hindi tama na sisihin mo ang sarili mo. Isipin mo mabuti na kung hindi ka nagkaroon ng mga paa, hindi rin tayo magkakakilala at hindi natin mamahalin ang isa't isa. Nangyayari ang lahat ng bagay dahil meron yung layunin. Kaya huwag ka sanang mawalan ng pag-asa dahil hindi ako nawawalan ng pag-asa para sa kinabukasan nating dalawa. Maraming salamat, love. Pero nangihina ako ngayon ng sobra at para akong mauupos sa sobrang bigat nitong nararamdaman ko. Gusto kong kumati para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay. Pero hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam. Mawalang galang na po, sir, ma'am. May mga napapansin ako mga anino sa ilalim ng tubig. Medyo marami-rami sila. Pagsabing yon ni Dave, ay muli na namang uminit at kumulo ang kwintas ni Jack. Dahil doon ay sabay silang napalingon ni Rosemar sa tubig kaya nakita nila ang tinutukoy ng binatilyong bangkero. Narinig pa nga nila na may bumunggo sa bangka kaya umuyog yon ng bahagya na siyang naging dahilan ng muling paggising ni Kodjisan. Mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo! Gusto ko na umuwi! Iuwi niyo na ako sa amin! Sir, pakiusap. Pakalmahin mo siya dahil baka tumaob tayo. Nilapitan nga kagad ni Jack ang matalik na kaibigan na tila nawawala sa sarili. Niyakap niya yun ng maigpit habang patuloy sa pagwawala at pagsisigaw. Si Rosemar naman ay taimtim pa rin na nagmamatsyag sa ilalim ng tubig.
Alam na niya kasi na may mga magindara na sumusunod sa kanila. Isa pa naman sa ugali ng mga hindi sibilisadong magindara na kapag nakakita ng bangka ay sinisira nila yon at nilulunod ang lahat ng sakay. Dahil doon ay iniluwa niya ang asul na bato kaya sa isang iglap ay bigla na nga siyang nagkaroon ng buntot. Nagulat naman si Dave sa nakita at napakurap-kurap pa yun sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Isa kang sirena? Totoo mga sirena? Oo, totoong-totoo magindara at nakikita mo naman, di ba? Love, saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala dahil babalik din ako agad. Tuturuan ko lang ng tamang asal ng mga hindi sibilisadong magindara. Pagtalon ko, ituloy niyo lang ang pagbabangka. Susundan ko na lang kayo. Opo, sige po. Kagad tumalo ng dalaga palabas ng bangka. Namamanghalang siyang pinagmasdan ng dalawa na biglang lumusong. Ilang saglit pa nga ay muling nagwala-wala si Koji-san pero hindi rin tinigilan ni Jack ang pagkapit sa matalik na kaibigan hanggang sa mawalan na naman ito ng malay tao. Umantabi lang sila at maya-maya pa nga ay naglundagan na mula sa tubig ang ilan pang mga magindara na kalaban ni Rosemar. Ganun na lang din ang gulat ni Jack at Dave dahil kumpara sa dalaga ay parang itsurang isda pa rin ang mga kalaban ng magindara. Kitang-kita nila ang pagbubuno ng mga aswang tubig na tinatawag hanggang sa isa-isa na nga yung nagpulasan. Dahil doon ay pansamantalang inihinto ni Dave ang bangka at tinintay ang mga sumunod na mga pangyayari. Pagsulpot ni Rosemar ay sakato gumawa ng ingay na nakakabingi at parabang nakakabasag ng tenga. Lumitaw din mula sa tubig ang tatlong kalaban ng dalaga. Galit na umaangil ang mga yon na mukhang sasalakay pa pero hindi nagpatinag ang magandang babae. Sige, subukan niyong gawa ng masama ang sakay ng bangkang ito. Sinisiguro kasi niyong sa sahig ng karagatan kayo pupulutin. Alis! Magsialis na kayo bago pa ako magalit. Umangil lang ang mga aswang dagat bago sila nun tuluyang tigilan at hindi nangagambalain. Nang hindi na maramdaman ni Rosemar ang presensya ng mga magindara, ay muli niyang niluno ng asul na bato saka sumakay sa bangka. At makalipas pa ang ilang sandali, ay nakita na nga nila ang kabilang pangpang, kaya nakahinga na ng maluwag si Jack. Nang dumaong sila, ay nag-alangan pa ang dalaga dahil naalala niyang may mga gabunang bangkero pa sa lugar na yon. Huwag po kayong mag-alala ate, hindi po ako isang gabunan. Malayo-layo naman po ang tirahan ng mga gabunang bangkero dito. Mas mainam kung magbibiyahe na tayo ngayon, love, para madala na natin sina Koji-san at Himalayan sa ospital. Delikado pong magbiyahe kayo ng ganitong oras. Ang ilan sa mga gabunang bangkero nangaharang ng mga tao sa gabi at kung minsan ay pinalalabas lang po na aksidente yung nangyari. Kaya para mas maging ligtas po, sumunod po kayo sa akin. Tama siya, love. May tiwala ako sa kanya dahil siya ang nagbigay ng babala sa akin bago pumunta sa inyo. Napabuntong hininga na lang si Rosemar bago mapapayag. Akay-akay sina Koji-san at Himalayan na walang malay ay sumunod na nga sila sa tinutuluyan ng binatilyong bangkero. At nagulat pa nga ang magkasintahan nang makita ang maliit at sira-sirang barong-barong na siyang sinisilungan ni Dave. Pumasok agad sila roon at inihiga ang mga kasamang walang malay tao. Iginala rin ni Jack ang tingin at nahabag siya sa kalagayan ng nasabing bangkero. Ikaw lang ba mag-isa rito? Opo sir, namatay kasi yung mga magulang ko kaya naging bangkero ko. Hindi ba delikado na nakikisama ka sa isang gabunan? Hindi naman lahat ng gabunan ay masama. Katulad ng tatay at tiyuhin ko. Hindi sila kumakain ng karne o umiinom ng dugo ng tao. Si Mang Biodermo, wala lang din siyang pagpipilian kundi ang sundin ng pinunong gabunan. Kapag sumuway siya, matutulad siya sa nangyari sa mga kaanak ko. Huwag na nga natin pag-usapan muna yan. Magpahinga na muna tayo para may lakas tayo kapag nagbiyahe na tayo. Dahil nga sa matinding pagod gawa ng nangyari ay nakatulog kagad sila. Nagising si Jack ng bandang 3:00 matapos maramdaman ang pag-init ng kwintas. Nang tingnan niya yon ay kumukuluto ng sobra kaya kagad siyang napabangon at napasilip sa labas mula sa mga butas ng dingding.
Doon nga ay nakita niya ang isang gabuna na sumisinghot-singhot, kaya kaagad niyang ginising sina Rosemar at Dave. Dahil tuloy doon, ay napansin sila ng nasabing gabuna na kaagad sumalakay. Nagising din sina Koji-san at Himalayan gawa ng pagkasira ng tuluyan ng dingding ng barong-barong. Nang makita ni Rosemar ang nasabing aswang, ay napuno na naman ng galit ang kanyang dibdib. Napakuyom siya ng mga kamao at napakagat ng labi hanggang sa magdugo yon. Samantalang si Jack naman ay inakay sina Koji-san at Himalayan na tila natutulala na matapos makita ang nakakatakot na halimaw. Natroma na kasi ng sobrang dalawa, kaya naman halos hindi na sila makagalaw. Tumulong naman si Dave kaya nakalabas sila ng bahay ng ligtas pero naiwan sa loob si Rosemar. Dave, pakitingin muna sila ha. Please, babalikan ko lang si Rosemar. Sige po sir, mag-iingat pa. Mag-iingat po kayo. Pagkatango, ay nagmadali na ngang kaagad si Jack na bumalik sa loob ng barong-barong na tila paghuhuna. Love! Rosemar! Lumabas ka na dyan! Nandito ako sa pinto! Makailang beses na siyang sumigaw pero walang lumalabas na Rosemar. Tanging paghiyaw na lang ng gabunan ang naririnig niya mula sa loob ng nasabing bahay. Kaya naman hindi na rin siya nakatiis pa. Kabado siyang pumasok doon hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ng dugo ang girlfriend. Nakapatong si Rosemar sa naghihingalong gabunan habang patuloy niya itong pinapalo ng matigas na bagay sa ulo. Hindi tumitigil ang dalaga kahit halos magkadurog-durog na ang bungo ng aswang. Naawat lang siya matapos yakapin ng maigpit ni Jack mula sa likuran. Love! Love! Tama na yan! Patay na siya! Patay na siya! Nang tila bumalik ang ulirat ni Rosemar ay sa kanya muling pinagmasdan ng napatay na gabunan. Bumalik na yun sa anyo ng tao pero hindi na makilala ang mukha sapagkat durog na ang ulo. Pinagmasdan niya lang ang tattoo sa braso ng Ginoo kaya nakilala niya kung sino ito. Napatay ko siya, love. Umiiyak lang na niyakap ni Jack ang girlfriend at pagkatapos noon ay lumabas na nga sila sa bahay. Nagbanlaw ang dalawa sa beach at bago pa makita ng ilang tao ay nagtungo na silang 5 sa kotse. Isinama nga nila si Dave at tahimik silang nagbiyahe palayo sa lugar na yon. At mabilis na lumipas ang oras. Magtatanghaling tapat na at nagsisigaw ulit si Lolo Charcolino nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ng mula sa hindi kalayuan. Pagsipat niya roon ay nakita niya ang pamilyar na sasakyan kaya nagtaka siya. Ah, bakit nandito na kaagad si Jack? Akala ko'y magtatagal sila sa bakasyon. Natigilan na siya nang makita ang itsura ng apo paglabas ng kotse. Dahil doon ay dali-dali niyang nilapitan ng mga yon at inakay papasok sa loob ng kanyang kubo. Para maging maayos ang pag-iisip ay pinainom niya ang bawat isa ng kakaibang tsaa. Ikinuwento naman ni Dave ang mga nangyari kaya naintindihan ng Ginoo kung bakit nagkaganon sina Jack, Koji-san, Rosemar at Himalayan. Makalipas ang ilang araw, nang bumuti-buti na ang pakiramdam ng lahat, ay inilahad na nga ng binatang tisoy sa lolo niya ang buong pangyayari. Dahil doon ay gumawa si Lolo Charcolino ng isang mabisang pangontra laban sa gabunan. Upang kung sakali man na bigla silang atakihin ni Kapitan Palmo ay hindi sila mapapahamak laban dito. Hindi nagtagal ay si Dave ang tumayong apprentice ng matandang Ginoo at hindi nga siya nagkamali dahil mahusay at madaling matuto ang binatilyo na dating bangkero. Nanatili namang sikretong tungkol sa katauhan ni Rosemar at pinahintulutan ng dalaga na pag-aralan ni Lolo Charcolino ang asul na bato para magamit ang bisa nito sa iba pang mga bagay. Wakas! Ako ang inyong lolo